I was like you once. I was. Nagsimula ang pelikula noong 1956 sa Chicago, kung saan isang matandang British cutter na si Leonard Burling ang nagpapatakbo ng isang tahimik na clothing shop. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa maingat na paggawa ng mga custom suit, habang palagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang batang assistant na si Mabel Sean na ang unang hakbang sa paggawa ng tamang kasuotan ay ang tamang pagsukat. Para kay Leonard, kailangang maunawaan muna ng isang cutter ang tao bago putulin ang tela. Tumutulong si Mabel sa paligid ng shop, tinatanggap ang mga customer at gumagawa ng maliliit na gawain habang nakatuon naman si Leonard sa kanyang trabaho. Naging kilala ang kanilang shop sa mga mayayamang pamilya sa Chicago, kabilang ang pamilya Boyle, isang makapangyarihang mafia family. Madalas bumisita ang mga Boyle sa shop hindi lamang para sa mga damit kundi para rin kumuha ng mga lihim na mensahe mula sa isang mailbox na itinatago ni Leonard doon. Isang gabi, dumating si Richie Boyle, ang nag-iisang anak ng mafia boss na si Roy Boyle, kasama si Francis, ang pinagkakatiwalaang kasamahan ni Roy. Habang sinusuri ni Francis ang mga mensahe, nakakita siya ng liham mula sa isang criminal organization na kilala bilang The Outfit. Dahil sensitibo ang mensahe, pinapalabas ni Richie si Leonard sa silid. Habang naghihintay sa labas, napansin ni Leonard ang isang kahon at tinanong si Mabel tungkol dito. Ipinakita niya rito ang isang maliit na London snow globe, at ipinaliwanag na nangongolekta siya ng mga snow globe mula sa mga sikat na lungsod dahil pangarap niyang umalis sa Chicago at maglakbay sa buong mundo. Tinanong ni Leonard kung ano ang mali sa Chicago, ngunit malinaw na sinabi ni Mabel na gusto niya ng higit pa sa maya-alok ng lungsod na ito. Pagkaalis ni na Richie at Francis, ipinagpatuloy ni na Leonard at Mabel ang pagtitiklop ng mga kasuotan. Marahang nabanggit ni Leonard na may interes kay Mabel ang isang lalaki mula sa katabing clock shop, ngunit wala itong interes doon. Napagtanto ni Leonard na may relasyon siya kay Richie at binalaan siyang mag-ingat, habang pinapaalala na mapanganib ang pamilya Boyle. Sinabi naman ni Mabel na alam na niya iyon. Sinabi rin niya kay Leonard na kahit gusto nitong maging katulad siya nito, hinding-hindi siya magiging cutter at balang araw ay aalis din siya. Tinanggap iyon ni Leonard, ngunit pabiro pa rin nitong itinuwid ang paraan ng pagtitiklop niya ng mga damit at sinabing magkakaroon lamang siya ng dagdag sahod kung gagaling siya rito. Kinagabihan, matapos umuwi ni Mabel, naiwan si Leonard sa shop upang magtrabaho. Nakatulog siya sa kanyang mesa at nanaginip tungkol sa apoy at pagkawala. Bigla siyang nagising nang dumating sina Mabel at Richie sa shop, na malinaw na ginagamit ang lugar bilang pribadong tagpuan. Tahimik na nakinig si Leonard mula sa kabilang silid habang nagrereklamo si Richie tungkol kay Francis, na itinuturing niyang isang estrangherong mas pinagkakatiwalaan ng kanyang ama kaysa sa sarili nitong anak. Sinabi ni Richie na naniniwala si Francis na may isang tao sa loob ng organisasyon ng Boyle na nagtataksil sa kanila sa karibal na mafia group na tinatawag na La Fontaine. Hindi sinasadyang nakagawa ng ingay si Leonard kaya agad siyang nagpanggap na natutulog. Napansin ito ni Mabel at mabilis na inilabas si Richie bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Richie at Francis upang kumuha muli ng mga sulat. Sa pagkakataong ito, nakakita sila ng envelope mula sa The Outfit na naglalaman ng liham at cassette tape. Agad silang umalis upang i-report ito kay Roy Boyle. Nang gabing iyon, bigla silang bumalik sa shop ni Leonard habang puno ng takot at tensyon. Nabaril si Richie sa tiyan at pilit siyang sinusubukang iligtas ni Francis. Kinaladkad ni Francis si Richie papunta sa likod na silid at inutusan si Leonard na tumulong. Ipinaliwanag niyang inatake sila ng mga tauhan ni La Fontaine at may mga taong darating upang hanapin ang briefcase na naglalaman ng tape. Tinawagan ni Francis si Roy at sinabing nagtatago sila sa shop ni Leonard. Sumagot si Roy na pupunta siya roon sa lalong madaling panahon. Gusto ni Richie na umuwi, ngunit tumanggi si Francis at sinabing iniutos ni Roy na manatili sila roon. Habang patuloy ang pagdurugo ni Richie, pinilit ni Francis si Leonard na tahiin ang sugat nito. Iginiit ni Leonard na hindi siya doktor, ngunit wala siyang naging pagpipilian. Gamit ang kanyang matatag na mga kamay at anumang karanasan mula sa kanyang nakaraan, tinahi ni Leonard ang sugat ni Richie nang walang anesthesia. Nawalan ng malay si Richie dahil sa matinding sakit,
ngunit nagawa ni Leonard na mapigilan ang pagdurugo. Pagkatapos nito, ikinandado ni Francis ang tape sa loob ng isang briefcase at sinabi kay Leonard na bantayan si Richie habang naghahanap siya ng cassette player. Tumanggi si Leonard at sinabing ayaw niyang masangkot sa kanilang negosyo, ngunit sinabi ni Francis na sangkot na siya rito. Ipinaliwanag ni Francis na ang tape ay naglalaman ng FBI wiretap recording na maaaring magbunyag kung sino ang traidor sa loob ng pamilya Boyle. Kapag nawala ang tape, maaaring patayin ang lahat ng konektado rito. Bago umalis, binalaan niya si Leonard na panatilihing ligtas ang tape at paalisin ang mga pulis kung sakaling dumating ang mga ito. Pagkaalis ni Francis, napansin ni Leonard ang dugo sa suit na kanyang ginagawa at kalmado niya itong pinalitan ng bagong tela. Kalaunan ay nagising si Richie at nagpasalamat kay Leonard sa pagliligtas sa kanya. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Leonard ang posibilidad na ang traidor ay isang tao na malapit sa pamilya ngunit hindi tunay na bahagi nito. Sinabi ni Richie na wala siyang ideya kung sino iyon. Pagkatapos ay kalmadong sinabi ni Leonard na siya ang nagtaksil sa mga Boyle at tumulong sa FBI na maglagay ng bug. Tumawa si Richie at inisip na nagbibiro lamang siya. Nakitawa rin si Leonard at hinayaang isipin ni Richie na biro lang iyon. Sinabi ni Richie na isa lamang simpleng tailor si Leonard, ngunit itinama siya nito. Hindi siya tailor, isa siyang cutter. Ipinaliwanag niya na kahit sino ay maaaring tawagin ang sarili nila bilang isang tailor, ngunit ang pagiging cutter ay nangangailangan ng maraming taon ng disiplina, pagsasanay, at pasensya. Tinanong ni Richie kung bakit siya pumunta sa Chicago, at ibinigay ni Leonard ang kanyang karaniwang sagot. Dahil sa digmaan, at dahil sinira ng blue jeans ang merkado para sa mamahaling kasuotan sa London. Pagkatapos ay dahan-dahan na ibinalik ni Leonard ang usapan kay Francis. Iminungkahi niyang si Francis ang totoong traidor, lalo na't tila sabik itong mabunyag ang isa. Nagsimulang pag-isipan iyon ni Richie. Nang bumalik si Francis, tahimik na sinabi ni Leonard dito na pinaghihinalaan siya ni Richie at tiningnan pa nito ang loob ng malita. Ipinakita nito na hindi kasing inosente ni Leonard ang kanyang hitsura. Maingat niyang pinag-aaway ang dalawang lalaki laban sa isa't isa. Nagsimulang questionin ni Richie si Francis at tinanong kung bakit siya lamang ang nabaril sa ambush habang si Francis ay nakatakas ng walang sugat. Sinabi ni Francis na sinuwerte lamang siya. Gusto ni Francis na pakinggan agad ang tape, ngunit iginiit ni Richie na hintayin muna nila si Roy. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo, at nang tingnan nila ang briefcase, natuklasan nilang nawawala ang tape. Tinutukan ni Richie ng baril si Francis at hiniling na sabihin nito kung nasaan ang tape. Iginiit ni Francis na tapat siya kay Roy, ngunit inamin ni Richie na matagal na niya itong kinamumuhian. Gumanti si Francis ng salita at sinabing siya ang laging nasa tabi ni Roy habang si Richie naman ay puro problema lamang ang dala. Habang nagtatalo sila, lumingon si Richie sandali, at sinamantala iyon ni Francis upang barilin siya sa leeg. Habang bumabagsak si Richie at naghihingalo, malamig na sinabi ni Francis na mahina ito bago niya muling barilin. Natigilan si Leonard sa takot. Hinanap ni Francis ang tape at pilit na tinatanong kung nasaan ito, ngunit sinabi ni Leonard na wala siyang alam. Desperado na naghanap si Francis ngunit wala siyang nakita. Hindi nagtagal, dumating si Roy Boyle sa shop kasama ang kanyang mga tauhan. Natarante si Francis at nakiusap kay Leonard na tulungan siyang itago ang bangkay ni Richie at kausapin muna si Roy habang nililinis niya ang dugo sa sahig. Binuksan ni Leonard ang pinto at kalmadong binati si Roy. Pinasalamatan siya ni Roy sa pagtulong sa kanyang pamilya at sinabing hindi nila iyon malilimutan. Pagpasok ni Roy sa likod na silid, nalinis na ang dugo at nakagawa na si Francis ng kasinungalingan. Sinabi niya kay Roy na kinuha ni Richie ang tape at lumabas upang hanapin siya. Tumawag si Roy sa iba't ibang tao, ngunit walang nakakita kay Richie. Iminungkahi ni Francis na hanapin nila ito, ngunit inutusan siya ni Roy na maghanap sa labas habang mananatili siya sa shop sakaling bumalik si Richie. Nag-atubili si Francis dahil natatakot siyang matuklasan ni Roy ang katotohanan, ngunit kalaunan ay umalis din siya. Habang naghihintay, nanatili si Roy kasama si Leonard at nagsimulang makipag-usap. Tumingin si Roy sa paligid ng shop at napansin ang isa sa mga suit ni Leonard. Tinanong ni Roy kung bakit talaga lumipat si Leonard sa Chicago. Ibinigay ni Leonard ang kanyang karaniwang sagot tungkol sa blue jeans, dahilan upang matawa si Roy.
Pagkatapos, pinulot ni Roy ang gunting ni Leonard at ikinumpara ito sa sarili niyang kasangkapan, isang baril. Para kay Roy, ang pagpatay sa mga tao ay parang pagputol lamang ng mga walang silbing tela habang gumagawa ng SWAT. Sa isip niya, bahagi lamang ng paghubog sa lugar na nais niyang kontrolin ang karahasan. Ipinaliwanag din ni Roy ang tungkol sa The Outfit, isang napakalaking criminal organization na may kapangyarihan sa buong Europa at Amerika. Nag-alok ang The Outfit ng alyansa sa mga Boyle dahil handa silang lantaran na labanan ang LaFontaine. Sila rin ang nagpadala ng FBI wiretap recording upang matukoy ni Roy kung sino ang traidor sa kanyang pamilya. Kapag napunta ang tape sa maling kamay, maaaring bumagsak ang buong imperyo ni Roy. Tinanong ni Leonard kung bakit sinasabi ni Roy ang lahat ng ito gayong hindi pa ito naging ganoon kaprangka sa harap niya noon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Roy na alam na niyang hindi kailanman umalis si Richie sa shop. Nakasabit pa rin doon ang coat nito, at alam ni Roy na hindi kailanman lalabas ang kanyang anak sa gitna ng taglamig ng walang suot na coat. Napagtanto ni Roy na may itinatago si Leonard at hinihingi niya ang katotohanan. Ngunit bago pa makasagot si Leonard, bumalik si Francis kasama si Mabel bilang hostage. Habang tinatanong ni Roy si Leonard, tinututukan naman ni Francis ng baril si Mabel. Upang maprotektahan siya, mabilis na gumawa si Leonard ng isang kwento. Sinabi niyang nahihiya si Richie dahil si Francis ang nakapatay sa ilang kalaban na lalaki sa ambush habang wala naman siyang nagawa. Ayon kay Leonard, umalis si Richie upang mag-isang harapin ang mga tauhan ni LaFontaine at patunayan ang sarili sa kanyang ama. Sinabi rin niyang pinakiusapan siya ni Richie na huwag sabihin ito kay Roy dahil ayaw nitong mag-alala ang kanyang ama. Pagkatapos, tinanong ni Roy kung bakit dinala ni Francis si Mabel sa shop. Ipinaliwanag ni Francis na maaaring pumunta si Richie sa apartment ni Mabel dahil girlfriend niya ito. Tinanong ni Roy si Mabel, ngunit sinabi nitong wala siyang alam kung nasaan si Richie. Pagkatapos, sinabi ni Francis na nakakita siya ng dugo sa carpet ni Mabel, na nagpapahiwatig na doon nasugatan si Richie. Iginiit ni Mabel na nagsisinungaling siya. Habang lalong nawawalan ng pasensya si Roy, iminungkahi ni Francis na maaaring si Mabel ang traidor dahil malapit siya kay Richie at maaaring may nalaman siyang mga pribadong impormasyon. Ipinagtanggol siya ni Leonard at sinabing matagal na niya itong kilala at hindi siya naniniwalang nagtaksil ito kanino man. Ngunit nagsimulang bugbugin ni Francis si Mabel upang pilitin itong magsalita. Nakialam si Leonard at sinubukang pigilan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Roy at Francis at kinaladkad nila si Mabel papunta sa ibang silid. Hindi na nakayanan ni Leonard ang sitwasyon at sinubukan niyang lumabas upang magpahangin, ngunit pinigilan siya ni Francis. Sinabi ni Roy, walang aalis hanggat hindi namin nahahanap si Richie. Sinabi ni Leonard kay Roy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng paghahanap sa isang mahal sa buhay habang pakiramdam mo ay unti-unting bumabagsak ang lahat. Pagkatapos, sa wakas ay inamin niyang hindi siya pumunta sa Chicago dahil sa blue jeans. Dati siyang may asawa at anak na babae, ngunit pareho silang namatay sa isang sunog. Mula noon, itinuring na niya si Mabel na parang sarili niyang anak at hindi niya kayang hayaan na sirain nila ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Leonard at sinabi kay Roy na si Richie ang nasa linya. Sinabi niyang nagtatago si Richie mula sa LaFontaine at nais sunduin sa isang partikular na lugar. Agad na umalis si Roy kasama ang kanyang mga tauhan upang hanapin ito. Pinili naman ni Francis na maiwan upang bantayan sina Leonard at Mabel sakaling nagsisinungaling sila. Pagkaalis ni Roy, ibinunyag ni Leonard na isang patibong ang tawag. Nagbigay siya kay Roy ng pekeng address upang maambush siya at ang kanyang grupo ng mga tauhan ni LaFontaine. Pagkatapos, ibinunyag ni Leonard ang mas malaking katotohanan. Si Mabel pala ang traidor na matagal nang hinahanap ng mga Boyle. Dahil sa relasyon niya kay Richie, nagkaroon siya ng akses sa pribadong impormasyon tungkol sa pamilya. Palihim niyang ipinapasa ang impormasyong iyon kay LaFontaine kapalit ng pera, na balak niyang gamitin upang makaalis sa Chicago at makapaglakbay sa buong mundo. Ngunit nang mapagtanto ni Mabel na maaaring matuklasan ng mga Boyle ang kanyang pagtataksil, lumapit din siya sa FBI para sa proteksyon at tumulong sa pag-aayos ng mga wiretap. Alam na pala ni Leonard ang ginagawa ni Mabel sa buong panahon. Sa halip na ilantad siya, itinago niya ang tape upang protektahan ito. Nagulat si Francis nang mapagtantong si Mabel pala ang tunay na traidor sa buong panahon.
Pagkatapos ay nagmungkahi si Leonard ng isang kasunduan. Tatawagan ni Mabel sila Fontaine at ibibigay ang lokasyon ni Francis. Noong una ay tumanggi si Francis at sinabing hindi niya pagtataksilan si Roy. Ngunit pinaalalahanan siya ni Leonard na kapag nalaman ni Roy na patay na si Richie, papatayin silang lahat nito. Dahil wala nang ibang mapagpilian at natatakot na rin, binigyan ni Francis si Mabel ng pahintulot na tawagan sila Fontaine. Nakipag-ugnayan si Mabel kay La Fontaine at inalok na ipagpapalit ang tape kapalit ng pera. Hindi nagtagal, dumating sila Fontaine at ang kanyang mga tauhan sa shop. Bago ang palitan, inutusan ni Francis sina Leonard at Mabel na bigyan siya ng senyales kapag naibigay na nila Fontaine ang pera upang makalabas siya at mapatay ito. Nagbayad sila Fontaine kay Mabel at kinuha ang tape. Ngunit sa halip na tulungan si Francis, pinagtaksilan siya nina Leonard at Mabel. Isiniwalat ni Leonard ang pinagtataguan ni Francis. At nang lumabas si Francis habang hawak ang kanyang baril, kalmadong sinabi ni Leonard kay La Fontaine na inalis niya ang mga bala nito kanina pa. Ngunit isa lamang pala itong panlilin lang upang malito si Francis, na nagbigay ng pagkakataon sa mga tauhan ni La Fontaine upang barilin at patayin siya. Pagkaalis ni La Fontaine at ng kanyang grupo, sinabi ni Leonard kay Mabel ang buong katotohanan. Peking tape pala ang nakuha ni La Fontaine. Si Leonard mismo ang gumawa nito at inilagay iyon sa mailbox gamit ang pangalan ng The Outfit upang manipulahin ang mga Boyle. Samantala, lihim niyang nire-record ang lahat ng nangyari sa shop ng gabing iyon. Ang recording na iyon ang magbibigay sa FBI ng sapat na ebidensya upang pabagsakin kapwa ang mga Boyle at sila Fontaine. Binigyan ni Leonard si Mabel ng pagkakataong umalis sa Chicago dala ang perang natanggap niya. Sinabi niyang maglakbay ito sa buong mundo, gaya ng matagal na nitong pangarap. Inanyayahan siya ni Mabel na sumama, ngunit tumanggi si Leonard. Sinabi niya na hindi dapat sayangin ni Mabel ang kanyang kabataan sa pag-aalaga sa isang matandang lalaki. Nagpaalam si Mabel at umalis. Naiwang mag-isa sa shop si Leonard habang iniimpake niya ang kanyang mga gamit at sinusunog ang lugar, winasak ang natitirang ebidensya at tuluyang tinatapos ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Ngunit buhay pa pala si Francis. Nagising siya at pinaputukan si Leonard, ngunit bahagya lamang nitong nasugatan ang kanyang braso. Nang mapagtanto ni Francis na wala ng bala ang kanyang baril, kumuha siya ng kutsilyo at sumugod. Sa wakas, ibinunyag ni Leonard ang kanyang tunay na nakaraan. Dati rin pala siyang marahas na tao tulad ni Francis. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit at ipinakita ang mga tato na nagpapatunay na kabilang siya noon sa mundo ng krimen bago pa siya naging cutter. Ipinaliwanag ni Leonard na isang araw ay inutusan siya ng dati niyang boss na gumawa ng isang bagay na hindi niya matanggap. Kaya iniwan niya ang buhay na iyon at lumipat sa London. Doon siya nakatagpo ng pag-ibig, nag-asawa, at nagkaroon ng anak na babae. Ngunit natuntun siya ng kanyang mga dating kasamahan at sinunog ang kanyang bahay, dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Wasak na wasak dahil sa kanilang pagkamatay, nagtungo si Leonard sa Chicago na umaasang makakapagsimulang muli. Ngunit sa unang araw pa lamang ng pagbubukas niya ng kanyang shop, pumasok na agad ang pamilya Boyle sa kanyang pintuan at muling ibinalik sa kanyang buhay ang parehong uri ng karahasan. Sinugod siya ni Francis gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis na umiwas si Leonard at sinaksak siya sa leeg gamit ang kanyang gunting. Bumagsak si Francis at namatay sa sahig habang naglalagablab ang apoy sa likuran niya. Tuluyang iniwan ni Leonard ang Chicago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.